Just in, Part 2, lagot na. Katiwala sa resort sa Chocolate Hills, kumanta na. DENR. Ano ba to? 7, no? Mananagot. Mananagot. Ayan, etong balitang ito na ating tutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon, ito po ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. Siyempre, ilalagay ko sa aking description box ang link ng videong ito at ang channel ni Balitang Pinoy TV. Ayan na dito sa description box at para makabisita din kayo sa channel ni Balitang Pinoy TV, mga katunay, kung gusto nyo maging updated sa mga balitang kanyang inihahatid. Ayan, ha? At syempre, dito sa Tunay na Kritiko, kung gusto nyo po makapanood ng mga balita na binibigyan natin ng reaksyon. Ayan. At ito ang inyong lingkod na si BT. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Chocolate Hills. Ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Ayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nasa ating po linya ngayon si Ma'am Julieta Sablas, ang resort manager po at caretaker ng Captain's Peak Resort. Diyan po nga sa area po ng Chocolate Hills sa Bohol. Magandang umaga po sa inyo ulit, ma'am. Good morning po. Yes, good morning po, Mang Teddy. Apo. Kapag ba sila pumupunta dyan, nag-overnight ba sila dyan? Sila ba ay nagpupunta bilang mga inspector ng DENR o nagpupunta sila dyan to enjoy your facilities? No, they are not. They are passing by because of their work. Okay. Apo. So hindi sila pumupunta dyan para naman mag-enjoy sa your facilities? Wala po nangyari na ganun. Okay, very good. Sige. So sa ngayon ganito. Saan kinuha ng kapatid mo ang puhunan dyan at mga magkano ang nagasta ninyo? Yung kapatid ko po, galing po kami sa probinsya sa Mindanao, hindi po kami taga Bohol. Pagkatapos meron po siyang naisisave na po, kasi single po yung kapatid ko, bumili siya ng lupa na dito po sa Bohol. It will siguro mga almost 6 hectares po na may Chocolate Hills. Tapos yun na po. Okay. Unti-unti po na siguro hindi, sa isang taon may isang structure na pwedeng ipagawa. So hindi kayo nag-loan sa bangko, hindi kayo nang-utang sa bangko? Wala po. Walang ganun. So ito yung part 2 no, ni Balitang Pinoy TV. So may part 1 pa, pero dito tayo lumundag ngayon sa part 2. So kakapain ngayon natin kung ano talaga ang sitwasyon. Parang yung kausap ni Kuya Ted, may connection dyan sa Chocolate Hills. Po, every year meron pong itatayo, every year merong isa, dalawa, ganun po. Ang hirap na dinaanan ng kapatid ko ngayon. Yes sir, yes ma'am, ayan, sincerely understand. Kaya nga ito ho ang aking po tinatanong para maintindihan nila, di ba, yung puhunan ninyo dito. At bagamat inaamin nyo, may pagkakamali nga kayo, pero yung hirap na ninyong dinanas dito. Ngayon ma'am, sa sitwasyon na ito, na inyong kinakaharap, ano po, na may kontrobersya dito. Kayo ho ba, ano ang maaari ninyong magawa ngayon para makorek pa ito kung kaya pang makorek? At handa ba kayo kung sakasakaling talagang pasarduhan na po kayo at eventually hindi maging maganda ang desisyon ng gobyerno? Sana isipin nila muna kasi ang hirap naman silang nag-a-approve pagkatapos sila po ang mag-issue ng notice of closure, 'di ba? Pag meron na lang yung ano na lang panawagan ko kung yung pagkakamali po namin, bigyan nila po kami ng panahon para mai-process yun, yung mga structures na sabi nila hindi po na-blend sa Chocolate Hills, ibahin na namin yung kulay ng mga kulay po ng mga structures po namin. Yun lang po kasi hindi po kasi kitang-kita, no, takaw pansin talaga na may resort yung kulay nga niyan. Pero alam nyo, kapag pinasara, talagang sayang yung perang ginastos nila dyan. Pagod, syempre milyon-milyon yan. Hindi lang naman 1,000 piso patayo ng ganyan o 100,000, di ba mga katunay? Ang mahal niyan, ang laking gastusin. Tapos pag pinasara, ang sakit sa ulo nun. Yung tipong hindi mo pa nababawi lahat ng pinuhunan mo, yung pinagpagawa mo, tapos maisasarado. Pero ang may problema dyan is yung pumirma para pumayag na magtayo ng ganyan dyan, ng resort sa Chocolate Hills, na alam naman siguro nila na hindi pwede. Bakit nila inaprubahan? Diba?
sila maawa sa amin. Hindi po kaming mga mayayaman na nag-invest ng negosyo po dito sa Bohol. Yung sa amin lang po, yung area namin na ang daming ano ba yon? Cogunal area po kasi yung lupa namin. Pagkatapos pinaganda namin at ito po ang nangyari. Opo. Parang we are lack of knowledge po. Parang ganun po. Sige. So parang ang habol lang ni ma'am talaga. Kumbaga magkaroon ng attraction dyan sa lugar na yan. Siyempre, Chocolate Hills. Kapag ikaw ay nagpunta, bumisita ka dyan, may makikita kang resort. Kumbaga, in siya eh. Pagdating ng mga turista dyan, they have a resort here and we're going to swim there. Kaso nga lang, no? Pinagbabawalan yan. Talagang yung kalikasan natin yan, yung Chocolate Hills talaga, is isa sa mga history yan. Di ba? Halimbawa, ikaw, sa monumento ni Bonifacio sa monumento, magtayo ka ng doon sa may monumento niya, sa may baba. Magtayo ka ng perya doon, sigurado, lagot ka. Ganun yun eh. Kumbaga, gusto nyo libangan, ganto, ganyan. Kumbaga, bawal. Pero dyan din, is bawal din talaga. Ikan ko lang, itong PAMBI at saka yung taga-DENR, nagpupunta dyan sa inyo, nag-operate na kayo, pero wala na nagsabi sa inyo na you stop operating kasi wala pa kayong ECC? Last time po, yung may controversial po na may maliit na quarrying yung sinasabi ko po, yung parang... Pero ang ganda din niya, no? Parang nakaka-relax pumunta dyan sa lugar na yan. Anong maliit lang, maliit. Apo, kailan official kayo nakatanggap ng cease and desist order for you to stop operating? Kailan po, do you remember? Hindi ko po, parang nakalimutan ko na po. Pero do you, but you recall na merong official na papel na pinahihinto kayo sa inyong operasyon? January? Yes, January po. January kailan? Nitong taon, this year, right? Parang, this year. Yes, parang hindi po na yung... January 22. Apo, ngayon 2024, right? Yes, So, okay. Lang. So, pinahinto kayo noon. Huminto ba kayo? Ay, yung reason po, pwede po, ito lang yan po sa amin, para private lang po. Hindi. Kasi nagkaroon pa dyan ng provincial athletic meet, di ba? February? Yes, there's a reason behind why is it na po. Ito lang pong hihingin ko po sa inyo na siguro yung reason po bakit we're still operating at that time. Bakit po, ma'am? Bakit po? Yun lang po ang hihingin ko po sa inyo, Mang Ted. Opo. Ano pong hinihingi nyo? Hindi nyo maaring ikwento o gusto nyo ikwento? Yes, hindi po maaaring ikwento muna sa ngayon po. Confidential? Totoo ba din na meron kayong congressional meet dyan ng kongresista ninyo sa inyong distrito maliban doon sa provincial meet? Yes po, kasi hindi nila alam yung yung nangyari po na may issue na po ng temporary closure po. Apo. Sige, so sabi ho ninyo, ma'am, no, na sorry kasi kanyo hindi kayo maalam, di ba, sa mga requirements, sa mga batas na ito na kailangan at nag-operate kayo na meron kayong hindi pa nakukuha na requirement. Ma'am, pwede ka tumubag, no? Magtubag. So, hindi pala alam ni ma'am, sinasabi niya, na hindi pwedeng magtayo sa mga ganyan. Kulang sila sa kaalaman. 'Di ba? Pero sa atin kahit na normal na mamamayan ka lang 'di ba? Alam mo naman siguro na talagang bawal. Pero sa mga negosyante kasi, no, minsan kasi walang naiisip ang mga mayayamang negosyante, kundi syempre kumita ng pera, kung paano makaka-attract sa mga tao. Syempre, kaya ka nagninegosyo So kapag nakakita ka ng ganyan, halimbawa ganyan, yan Chocolate Hills, kung negosyante ka, parang masarap magpatayo dito, no? Ganto, ganyan. Baga hindi mo na parang inaalam Ngayon, kung may papayag na, sige, magpatayo kayo dyan. So mag-go ka lang, no? Kung kakagatin talaga nila yung gusto mong mangyari. Parang syempre, may kasalanan din dyan is yung pumayag. Kung bakit tinayo yung resort na yan dyan. Diba? Sila ma'am kasi, siguro, nagtanong sila na ganyan, pwede bang magtayo ng ganito dito? So, anong requirement? Magtayo kami ng ganyan. Siguro, yung pumayag yung yung pinagpaalaman nila. So, pumayag. No? Yun ang dapat Yun ang dapat sisihin bandang huli. Kung pakiana sa akong pangutana, dito ba merong kang
ibinigay na anumang pabuya sa sino mang taga-DENR o pambi para ka makakuha ng resolusyon at makapag-operate? Ayun. Yun yung parang, alam natin, parang may lagayan ng konti sa... Kasi alam naman siguro yan eh. No? Kung talagang nakatayo dati yan, mapapansin at mapapansin agad yan. So bakit tumagal siya ng tumagal? Diba? Medyo tumagal. Ang ibig sabihin yan is... kahit napapansin na, hindi nila napapansin ang gulo. No? Parang naglalakad ka tapos wala kang nakikita. Ba't ganon? Kasi alam naman talaga na uulitin ko, bawal talaga yan. No, kapag may nakita kang ganyan, sigurado, sure ball. No? Magiging trending yan. Ngayon lang naging trending yan eh. Talagang sure ball na kakalat yan at siguradong bibigyan ng action yan. Kasi talagang bawal dyan. Kung hindi alam nila ma'am na hindi nila alam na bawal pala magpatayo dyan, yung nakakakita at yung pinagkuhanan nila ng permit to operate dyan, alam siguro nun na bawal dyan. Wala po. Hindi po ako marunong magbigay po. Wala po akong perang pambigay. Ayun. Ito lang po siguro yung problema. So nilinaw ni ma'am, wala namang gano'n na bigayan na nangyari. Ayan, sinasabi niya. Siguro yun po, yung pinakamalaking problema, siguro hindi ako marunong magbigay. Ay, parang sinasabi ni ma'am, hindi siya marunong magbigay. Parang, kung nakakapagbigay sana si ma'am, parang ganun ba yun? Parang matutuloy-tuloy yung... Ayun, medyo dapat linawin ni ma'am. Hindi talaga ma'am, rektahan talaga. Alam naman na, kahit ako simpleng mamamayan, alam natin na bawal yan. No, kahit ba sabihin na hindi mismo sa ano yan eh. Bawal pa rin. Lalong-lalo na, syempre, pinupuntahan ng mga tao yan. Diba? Attraction. Kasi pag may mga resorts, ganyan. Kaya nga ang Boracay, diba? Naging dati ang ganda-ganda ng Boracay, tapos pinalinis. Tapos nung panahon ni FPRRD, correct me if I'm wrong mga katunay, pinalinis uli ni Duterte. Correct me if I'm wrong kung siya nagpalinis noon, diba? Naging maayos. Saka nag-operate uli. Syempre, pag may mga ganyang mga resort, hindi naman natin masasabi na lahat ng pumupunta is malinis, 'di ba, sa paligid. Pwedeng diyan magtapon-tapon ng kung ano-ano o ano. 'Di ba? Pero nasa may-ari din naman 'yun eh. Kung lilinisin nila, ikutin nila diyan eh. 'Di ba? Pero mas maganda i-preserve na lang natin kung ano yung Chocolate Hills noon hanggang ngayon. 'Di ba? Na wag nang lagyan ng mga ganyan. Naging problema. Kung mayaman naman sila, marami pang lugar na pwede nilang pagnegosyohan. Kung taga-Bohol sila, marami talaga. 'Di ba? Wag na 'yan. Pwede sa iba sila magtayo. Tapos pangalanan lang nila ng Chocolate Hills Resort. 'Di ba? Yung hindi ka marunong magbigay sa inyong sitwasyon. No comment po dyan, Mang Teddy. Opo. We understand. Naintindihan ko po. Naintindihan ko, ma'am. I sincerely understand. Alright. Ito pong pambika ninyo na yung nagpapatrol, puro sila mga taga-barangay lang. Walang taga-DENR doon? Walang taga-provincial tsaka municipal? Wala. Kasi yung municipal, hindi na fit nila field yung ano eh. Okay. Hindi nila trabaho yung mag-roaming around sa protected area. Okay. The only the Pambi, they are allowed to roaming around the protected area to check if there is Chocolate Hills. Opo. Ito pong Pambi na ito, puro taga-barangay, may taga-DENR din na dumadaan sa inyo madalas kamo dyan. DNR sila. Okay. Yung mga army nila, hindi namin kakilala yung mga army nila. Okay. They are passing by, they are roaming around. Opo. Sige. Yung pong itong si Ariel Rica na Penro ng DNR diyan sa Bohol. Gaano siya kadalas diyan before magkaroon ng kontrobersya? Before noong September 6, before mag-September 6 ng 2023, gaano siya kadalas magpunta sa inyo? Ariel Rica, parang hindi ko pa nakikita yon si Ariel Rica eh. Kasi yung department po nila, may designated personnel po sila ng mag-asikaso po. Hindi po si Ariel Rica po. Opo. Yung sa Pambi, yung sa EMB, meron po silang designated personnel na mag-entertain po sa amin yung mga proponent. Hindi po si Ariel Rica po. Opo. Sige po. Sige, so ma'am, may tanong ka ba, Cha? Sige, may tanong lang po si Cha, ma'am ha? Opo.
Kanina lang po, no, Ate Julieta, natanong ni Manong Ted yung tungkol dun po saan, yung kung saan galing ang puhunan. Pwede po ba namin malaman kung magkano yung total na nagasta po para dito sa Captain's Peak Resort, kung okay lang po? Siguro as of now, from 2019 until now, siguro ang calculation ko po is almost 10M na po. 10 million na po. At kanina rin 2019? po, nabanggit ninyo, natanong ni Manong Ted, ano, kung kayo ba'y nagbigay ng something para po dito sa mga taga DENR at PAMBI. Ang sabi nyo po, yun yata ang problema dahil hindi po kayo marunong magbigay. Tama po ba yung naging sagot nyo? Yun po sinasabi nyo. So, base po dun sa sagot ninyo, ibig nyo po ba sabihin yung iba po pang mga resort na nakatayo pa dyan sa paanan ng Chocolate Hills, kaya hindi nasisita dahil nagbibigay? No comment po ako dyan kasi wala po akong proof eh. Opo. Yung sa amin lang po yun. So, ibig sabihin, hindi lang yan yung nakatayo dyan sa paanan ng Chocolate Hills? Bukod dyan, meron pa ba? Meron pa? Naku, ha? Pero, alam naman bawal eh. Diba? Kung madami sila dyan, kung may mga iba pang resort dyan, is alam na this, alam na that. Papayagan mo ba yan sa alam mong bawal? Diba? Bawal. Pag sinabing bawal, bawal. Pwera na lang kung may nagbibigay. Nakakapagtaka naman kung nag-ooperate, no? Bukod dyan, kung meron pa, is pinapayagan. Nakakapagtaka naman yun. Ma'am, yung sa amin lang po yan, i-defend ko. Opo. Ayoko pong i-tackle yung sa kanila po. Kasi may problema na po kami pagkatapos i-ano ko pa sila. Yes, Yung ma'am. sa amin lang Opo. po yung itatakol natin. Okay. That is correct. Sige. That is correct. That is very, very correct. Opo. Alright, sige. So, meron ka ba mahabang tanong? Last na lang po, Ate Julieta, kung hindi po kayo nakapagbigay, pero nagkaroon po ba ng pagkakataon na may hiningi po sa inyo para po sa approval ng mga permits? Wala po. Ano po, yung mga Talaga? DNR na meet ko po, hindi po sila mapera. Mm, They are working for their own. Opo, Talaga, sige po. ibig sabihin, aprobado sa kanila yan. And muli po, salamat po na marami dito po sa inyong mga pagsagot na ito. So meantime, po, dito po sa inyo ngayong closure, suspension, meron ba kayo namang alam na mga resort na pareho po sa inyo na nag-o-operate pa din? Hindi ko po may mention pero sa kanila na lang po yun, Mang Hindi. Ted. Pero meron Kasi po. ang sakit na po na yung ulo ko pagkatapos sa kanila na po yung Nagsasakit problema talaga ulo niyo dyan, ma'am. yung panawagan ko na lang po kung ganito po ang nangyari sa amin, sana meron kaming alam pero sana be fair naman kasi pare-pareho lang po tayo naghanap buhay. Ayun na. Yung mga kasamahan ko dito, yung staff 16 po kami dito. Opo. Yes, I ma'am. included Kawawa din yung mga yes, staff. Kasi yun lang po- po, Mang Ted. Opo, kasi po, kaya ko natanong yan kasi doon sa ilang mga lugar na merong similar na nangyari, pareho ba, ang sinasabi ng iba, ba't kami lang? Ganun lagi po yan. Ba't kami lang? Meron pa dong iba. Oo. So sa inyo po. Yes, Opo, go ahead. Yes, ganun po. Meron po. Yung mga, siguro kahit kayo po, pag nagpunta po kayo dito sa area ng Captain's Peak, siguro pag tingin mo, bakit ang ganun talaga yung mga comments ng mga tao? Parang walang naiba, parang walang nagalaw eh. Ang sakit ng ulo kasi yung mga yung mga comments sa ina-upload po, parang binababoy na nila talaga kami. Pagkatapos sabi ng yung kapatid ko, he is a loner type of person. Sabi niya, Opo. naghahanap buhay lang po ako sa barko para Opo. maiproso po yung sorry po, yung dream niya na pag gusto na po siyang mag-retire, meron po siyang Tama rin naman. May Opo, puto meron rin si siyang ma'am. pagkakakitaan. Meron siyang Pagkakitaan po. meron siyang retirement income. May kumbaga may napundar siya, di ba? Sa kanyang paghihirap. Naintindihan po namin 'yon, Ma'am Julieta. We sincerely Yes po. understand. We are Opo. Yes, we are big family po. Opo. We are Sige. big family and Opo. siya lang po ang inaasahan po namin. Opo, kasi po kaya din namin natanong ngayon, ma'am, baka kasi may nakita kayong ibang resort na nag-o-operate, sabi mo, mukhang maganda yon, di ba? So mag-invest tayo doon. Sabi nga ninyo, dahil sa hindi naman kayo maalam sa requirements, kung ano lang sinabi sa inyo, yun lang muna ang inyong ginawa. Opo, so kayo ho mismo, nagkusa lang kayo dyan, hindi kayo sumunod dahil sa may iba na nakapag-o-operate na hindi naman naistorbo. Hindi naman kasi yung isisi kasi yung transparent talaga. Yung ibig ko sabihin ba, yung business permit at saka yung PAMBI clearance, sana may impose nila ng
Hindi kayo pwedeng mag-operate unless you are complied already the ECC, Opo, opo. the opo. PAMBI clearance. Yes, PAMBI clearance, the PAMBI clearance, the ECC, and then Opo. the building permit po. Opo. Sige. Yun po. Opo, sige. Anyway, so ang aking pong payo sa inyo, Ma'am Juliet, ako mamarapatin po ninyo, no? Tibay-tibayan po ninyo yung loob, lakasan po ninyo yung loob kasi mukhang ito pa lang po yung simula, ano? And doon po sa sinasabi nga, 'di ba? Baka sinasabi nga ng anak niyo, wag na kayo magbukas ng social media kasi hindi definitely po baka ka ma-stress lalo dito. At kung kayo po ay senior citizen na, baka lalo ka pang, alam nyo na, problema ng lubos. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV. Ayan, mga may punto rin naman si ma'am doon, no? Yung, syempre, nagpundar niyan, yung resort na yan. Napakalaking pera talaga yan. Syempre, kapag nag-retire siya, is meron siyang investment na ganyan. Meron siyang negosyo, di ba? Tuloy-tuloy pa rin ang kita, no? Kahit papaano. Lalo-lalo, sinasabi ni ma'am na big family sila, malaking pamilya sila, kailangan nila, yun lang din ang inaasahan nila. So, yung nag-approve talaga may kasalanan dyan, no? Pero kung hindi lang naman sila, tas marami pa, ba't naman yung iba hindi napapansin? Parang ito lang talaga yung naging center of attraction, di ba? Ibig sabihin, pangit yung iba, ito lang maganda, ganun, parang ganun ba yun? Pero sana nalaman nga naman ni ma'am na bawal talaga dyan, para hindi nasayang yung inilabas nilang pera. Siyempre, 10 million. Diba? Apakalaking pera nun. Siyempre, kung sino man na nagpatayo niyan, na nagtrabaho para dyan, maipatayo yan, is malaking panghihinayang niya yun. Kasi pag pinasara, wala na. Kahit ibenta mo yan, hindi naman mabibili yan. Ata, mabibili pa ba ito, mga katunay, kung sakaling ibenta nila? Parang hindi. Pero comment lang po kayo, mga katunay, sa mga nakakaalam dyan sa ganyan, ha? Comment lang po kayo mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.